everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa national costume ng Miss Grand International for 2023. Anong reaction natin dyan? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. So, grabe. Oh my God. No way. Diba? Ayan yung reaction ko dito sa naganap na Miss Grand International NatCos competition nila. Sobrang masasabi ko, Miss Grand International, no way. No way kasi sa sobrang ganda, sa sobrang panalo, sa sobrang grabe ang eksena, yung bakbakan ng mga kandidata, ang taas ng energy nila. Sobrang nararamdaman mo talaga yung laban, di ba? So talagang ayaw magpaawat ng mga kandidata. Fight kung fight talaga yung kanilang eksena dito sa Miss Grand International. NatCos pa lang to. Grabe na ang pasabog ng mga kandidata. Grabe na yung palo talaga ng mga kandidata. Laban kung laban, ayaw magpatalo. Performance level ang ibinibigay ng bawat isa talaga. Performance talaga, show on show. So yun, so grabe yung reaction ko, no? Talagang bongga. Ang bongga ng production nila. Sobra. Entablado, winner. Sobrang laki ng kanilang stage. And then panalo sa glossy, sa HD na ibinigay sa atin. Yung mga mata natin talagang kitang-kita mo yung details. Kitang-kita mo yung detalye ng galawan ng mga kandidata. Yung detalye ng suot nila. Sobrang winner. Aminin mo yan, di ba? So yun. So ito talaga ang tatak Miss Grand talaga. Bongga. Una, doon tayo sa entablado nila. Diyos ko, pwedeng tumamblin-tamblin ng ilang beses yung kandidata sa laki ng entablado nila. Yung lightings, sobrang panalo. Talagang masasabi ko, tama yung timpla ng ilaw. And then HD, talagang 100%. Sobrang glossy. And then, nandoon nga tulad nga na sinabi ko, talagang yung bawat detalye na gusto mong makuha dito sa kandidata, yung galawan niya, makukuha mo para kang nanonood ng live show, di ba? Na nasa harapan mo lang sila na nagpe-perform. And then, panalo din yung tansya ng oras ng bawat kandidata. Talagang fair sila sa bawat oras na ibinigay nila sa kandidata. Yung performance ng mga kandidata, talagang masasabi ko, ito talaga, ang tindi nila. Laban kung laban. Ganon na naging reaction ko. Sobrang paluan talaga dito. Yung alam mo yun, yung tinatawag na bardagulan. So, syempre, hindi nagpatalo ang Asia team sa European team. Hindi rin na nagpatalo talaga yung mga Latinas team. Ang matinding kalaban dito ng Latinas, yung Asia team eh. Kasi yung Asia team talaga, neck to neck talaga sila. Yung alam mo yun, yung talagang eto pangit yung word na gagamitin ko. Binabardagul talaga nila yung mga Latinas. Pinapantayan nila sa bawat eksena at nilalamon talaga ng mga Asian team etong mga Latinas dito sa competition ng Miss Grand. Garong katindi, di ba? Siyempre hindi rin nagpakabog siyempre yung mga Africa. Pero panalo talaga. Yung tipong yung mga mata mo nakatitig na lang doon sa pinapanood mo dahil sa sobrang excitement na nakikita mo talaga, sobrang nag-uumapaw. So, yon. So, ganun kagrabe yung reaction ko. And then, yung background, sobrang winner. Yung, yung nagsasalita. Ang ganda ng boses. Tama talaga yung timpla ng lahat. Ganun sila kaayos, di ba? So, ang ayos, in fairness sa Miss Grand, bumawi talaga sila dito. They give a really good show sa atin lahat. Di ba? Yun yung talaga yung masasabi ko, show talaga na, alam mo yun na ibinigay nila sa'yo 100% ng abot ng kanilang makakaya. Anyway, so let's talk about sino ba talaga yung
mga nag-shine dito. Kanino ba yung mga gusto kong eksena? Actually, yung mga Latinas, katulad nila Puerto Rico, katulad nila Venezuela, and Peru. Peru talaga sobrang nagustuhan ko talaga yung suot-suot ni Peru. Yung eksena niya dito na parang tama talaga yung galawan. Pero si Colombia, naloka ako kay Colombia. Yung tipong, alam mo yung effort na effort talaga siya. Mapantayan lang niya talaga yung level nung iba. Yung masabi lang na, no, she's the best. Yung ganon. Actually, maganda yung makeup ni Peru. Pero yung performance na ipinakita niya, para sa akin, ang weak. Yun lang. Yung hindi ko masyado talaga hindi ako masyado nabonggahan. Tapos yung parang, ang dumi. Kasi parang yung pagtanggal niya dito, hala, bara-bara na lang siya na parang masabi lang na may pasabog siya. Yun talaga nakita ko na parang hello. Effort na effort. Effort na effort siya kasi parang nandoon na siya sa peak talaga ng competition. And then, ito na talaga yung kinakailangan niya na mag-perform siya ng todo-todo. Pero ang nakita ko nga kay Colombia, ando doon siya na pilit niya nilalaban pero hindi niya mailaban yung sarili niya. Maganda ang ayos niya, pero hindi ko bet yung performance niya. And then, punta naman tayo kay India. Si India din sobrang ganda. Sa totoo lang, ang ganda ng itsura. Pero hindi kasi siya makagalaw sa sobrang presentation ng kanyang mga suot-suot na ang dami-dami mga ilaw-ilaw. Ano ba yung tawag sa kanya? Nakalimutan ko. Gali Festival, di ba? So parang medyo hindi ko masyado na pero yung itsura niya para siyang si Colombia na maganda pero hindi sila makapag-present ng todo-todo. Pero kumpara kay Colombia, mas gusto ko si India, di ba? And then ito talaga si Indonesia. Sobrang winner din yung presentation niya. Yung presentation niya na alam mo yun na parang sobrang fire. Pero kung ikukumpara mo nung nakaraan taon, much better yung nakaraan taon kesa dito kay Indonesia. Medyo parang soso lang talaga yung presentation, but maganda kasi ang ganda ng suot at nagawa niya ng tama, di ba? So, ang kanyang suot ay Goddess of the Sun. Oh, di ba? So, ang bongga lang. Eto, gusto ko yung kay Miss Grand Thailand. Yes! Siya talaga yung masasabi ko na grabe talaga yung alam mo yun, yung presentation niya, bigay na bigay talaga 100%. Better siya more than kay Impa. And then, yung kita mo yung pagiging strongest niya do sa national costume na i-present niya talaga ng todo-todo. Ang tawag sa kanya ay Garuda. Pero kasi, hinihintay ko kasi na iganon niya yung kamay niya kasi ang Garuda kasi nakaganon yun tapos yung paa nakaganon tapos nakaganon yung kamay. Ano yan bird, eagle, yung Garuda, yung nasa logo nila ng papers nila. Hindi naman nakaganon yun, ay gumanon siya. So hinihintay ko siguro mas maganda kung ginanon niya yung kamay niya para alam mo yung kitang-kita talaga yung pagkagaruda sa kanya. So, yun. So, medyo nabitin lang ako. Yung mga Thai people, I think, alam nila yon at hinintay din nila yon kasi ang Garuda talaga, nakaganon talaga yung position niya. So, hindi ko alam kung bakit hindi niya ginawa yun. Dapat alam niya yung kasi Thai siya. Anyway, so, maganda yung presentation niya. Panalo din si Miss Uzbekistan. Yes! Sobrang winner yung eksena. Ang ganda ng suot. Sobrang, I love her. Sobrang panalo. Sobrang na-amaze ako. At dito ko nakita talaga na, oh my God, ang bongga. So, yun. So, sobrang na-excite ako. And then, of course, gusto ko rin syempre yung kay Peru, yung blue butterfly niya. Sobrang winner din sa Venezuela. I love her national costume. And then, eto, gusto ko din si Miss Grand Vietnam. Yes! Sobrang grabe yung kay Vietnam. Talagang ito, syempre hindi ba naman papalakpakan? Grabe yung presentation. Tapos yung dragon, yung red dragon nila, may fireworks pa gano'n. Diba? Parang kung iisipin mo, sobrang grabe ang paghahanda at talagang ang strong niya. Ang strong niya dito. So, sobrang panalo. Plus, yung lumabas siya doon sa parang bilog. Tapos, yung ganun niya yung ay, winner. Talagang tinodo niya na. Kumbaga, parang laban na laban din talaga si Miss Grand Vietnam. Gusto ko din, syempre, kay Miss Grand Philippines. Yes!
Sobrang amazing. Ang kanyang national costume is kay Miss Grand Philippines, ang ano ba to? Yung festival. Meron siyang festival Sadali lang. Sinulat ko yun Ayan. Festival Queen. O, di ba? Sobrang panalo. Ang colorful. Ang ganda ng presentation niya. Yung ginanon niya, yung pakpak niya. Oh my God. Talagang ang perfect ng galawan. Plus, ang ganda ng makeup niya. Sobrang panalo yung makeup niya. Sobrang lumutang talaga yung beauty niya. Actually, hindi lang yung national costume ang titignan mo sa kanya. Yung kanyang mukha na sobrang wow, ang ganda. Gusto ko din yung ginamit niya yun dito. Ano ba tawag doon? Actually, yung una, yung iniisip ko, yung nakita ko yung costume niya na hindi pa niya sinusuot lahat. Sabi ko, parang na-present na to sa Miss Universe. Sabi ko, ay hindi masyado maganda. Kasi di ba yung parang, ano ba yun yung tato? Ano yung tato yun dito yung tapos may colorful talaga yon. Pero ito kasi sa kanya, ginawa niyang bird. Sobrang ang ganda ng idea. Tapos yung ginanon niya yung pakpak niya, sobrang perfect ng pagkakabuka niya. Plus, ang ganda ng color na nakita mo na sobrang saya. Na parang sabi ko, shock, ang ganda na nakaisip ng national costume niya. Sobrang winner yun para sa akin. And then, yung piniresent niya, talaga namang sabi ko, oh my God, naloka ako sa national costume ni Miss Philippines. And then, ito ang isa sa mga pinakamaganda nating national costume na pinadala sa international pageant, in fairness kay Miss Philippines. And then talagang masasabi ko, oh my God, ang ganda. Pero syempre, naloka ako kasi sobrang complete yung sa itaas niya, yung sa baba niya, plus tama talaga yung galaw niya. Sobrang para sa akin ang perfect ng presentation ni Nikki. And then ang ganda ng pagkabuka ng pakpak, ang ganda ng color ng national costume. Sobrang bago sa paningin natin kasi kung tutuusin, parang nakita na natin to, but talagang binonggahan nila to make grand talaga, di ba? So yung details na tinatawag do sa national costume niya ang winner. Plus, gusto ko yung presentation niya, gusto ko yung ayos niya. Hindi lang makikita mo sa kanya yung national costume, makikita mo din yung beautiful face niya at yung makeup niya. Kumbaga parang ang perfect naman, di ba? Kasi yung iba kasi kapag tinignan mo, ang ganda ng national costume pero hindi maganda yung ayos nila. So, madidistract ka doon talaga sa mga nila, yung kumbaga sa costume nila, doon ka talaga tititig. Pero, yung pag tinignan mo na yung beauty nila, babalik ka doon sa costume Pero kasi ito kay Nikki, pag tinignan mo siya, lahat, at talagang parang, alam mo yun, yung tama ng ilaw sa mukha niya, parang may kinang, talagang meron siyang tinatawag na yung twinkle ba? So yun, sobrang naloka ako kasi parang, oh my God, meron talaga siyang bumbilya, meron siyang ilaw sa mukha na kapag tinignan mo siya na parang mapapa-attract ka talaga sa kanya ng bonggang-bongga na gumaganong-ganon, tumitwinkle. So para sa akin, sabi ko, uy, panalo ha. So yun, kasi minsan kasi, katulad nung kay Roberta Tamundong noong nakaraang taon, maganda yung costume ni Roberta Tamundong, mapapa-amaze ka, pero kasi kung titignan mo, hindi mo makita yung beautiful ng face niya. Pero ito kasi si Nikki Dimora, ang ganda na ng costume, ang ganda din ng presentation, plus makikita mo yung beautiful talaga ng mukha niya. So parang sabi ko, ang perfect. So yung ginanon niya pa, lalong naging maganda. Sabi ko, ang bongga. So in fairness naman, so don't get me wrong guys, talagang na-amaze talaga ako sa national costume ni Miss Philippines. At wala akong masabi na ano ba naman yung mga gumawa nito. Talagang masasabi ko, kudos naman sa nag-create nito. Winner, di ba? At ang ganda din, Festival Queen. O, di ba? Saan ka pa? Gusto ko rin maging Festival Queen. O, di ba? So, yun. So, unang Reyna, and then, ito na, Festival Queen. So, siguro mas maganda kung gumalaw-galaw pa siya konti. So, yun. So, to make it perfect lang. But, para sa akin, perfect na. Maganda yung presentation niya. Nakita mo talaga na nag-enjoy yung mukha niya. Plus, yung magandang ngiti niya. In fairness naman kay Nikki. Palakpakan natin yan. And then, of course, gusto ko rin purihin ang ating Miss
Grand Philippines last year na si Roberta Tamundong. In fairness, sobrang galing niya mag-host. Panalo. Talagang nag-improve siya ng bonggang-bongga dito sa Miss Grand at hindi mo aakalain na ganun siya ka-bongga sa pag-hosting. In fairness naman kay first hosting job niya to, pero masasabi mo, wow, ang galing naman ni Roberta Tamundong. And then, congratulations Roberta, you're so amazing. You look like a reigning queen talaga ng Miss Grand International, di ba? Hindi ba siya nag-title, so parang masasabi mo nako, siya ang reigning queen, o di ba? So kasi sobrang ganda. Plus, gusto ko din syempre si Cham, gusto ko rin i-congratulate kasi ang galing din talaga nila. As in blend silang dalawa, yung blend saka yung chemistry. So, kompleto. So, yon. And then, kanina pa ba ako nagustuhan ko yung national costume? Siyempre, Trinidad and Tobago, gusto ko siya. Indonesia, okay naman para sa akin. Yung mga Asia national costume, sila Laos, sila Cambodia, sila Myanmar. Grabe, talagang all out talaga sila dito sa competition. Sobrang binigay talaga nila yung energy ng kanilang presentation. Plus, nandoon kasi yung masasabi mo na sobrang grabe na yung bakbakan. Tapos, yung Asia team, talagang hindi sila nagpakabog doon sa mga Latina. Sa mga Latina, sila Costa Rica. Kumbaga parang, kung titignan mo, common na eh. Common na natin nakikita yun sa kanila. So, parang, sabi ko nga, kahit si USA, hindi ako masyado nabonggahan kay USA. Pero, ang ganda lang nung idea nung rose flower. But, sabi ko nga, kinabog pa din ng mga Asia ang beauty talaga ng mga to. Plus, gusto ko din yung si Paraguay. Gusto ko din si, tawag dito, may isa pa ako nagustuhan eh. Si Venezuela, okay siya sa akin. Sobrang maganda din naman. Lalo na yung ginanon niya, yung sobrang bigat nun guys, kasi ko kontra sa yung hangin eh. Kasi 'di ba kung naka-aircon sila, ang lakas ng impact noon, pero parang nakita mo sobrang smooth lang. Tapos parang hindi siya madisgrasya, ang ganda ng ginawa nila. Sinabayan niya ng ikot kasi parang yung flow ng hangin dahan-dahan, mayaangat niya yun ng bonggang-bongga. Kaya talaga magsisigawan naman talaga yung mga tao. Tapos sino pa ba? Yung kay yung kay pero gusto ko din yung pagkabukas ng pakpak niya, talagang winner din. May isa pa ako nagustuhan na si Spain, grabe din yung kay Spain. Sobrang tuwan-tuwa ako sa kanya yung may pa-heart dito. And then, gusto ko rin yung mga, sa Europe kasi puro sila mga tiger, yung mga strong tiger ba. So, yon. So, sabi ko nga, grabe nga yung bakbakan nito. Ayaw nga magpaawat ng bawat continent. As in talagang may binuga talaga sila na pasabog ang bawat kandidata. And then, I think, kudos naman sa MGI, level up ang kanilang national costume this year. And then, masasabi ko na sobrang grabe na ng MGI. Sobrang pasabog talaga sila ng todo-todo. Ewan ko na lang pag hindi mo pa rin sila nagustuhan dito sa eksena nila. Talagang sabi ko, mamahalin mo talaga yung bakbakan ng mga girls dito. Kasi ramdam mo na bawat kandidata, yung presentation nila is fighting for the crown. And then ramdam mo na ayaw magpakabog, ayaw magpatalo ng bawat isa. Nandoon talaga na inilalaban talaga nila yung kanilang presentation at yung kahit yung costume nila hindi ganun kapasabog, dinadaan talaga nila sa eksena para mas maging maganda. In fairness naman, maganda yung host, magaling yung host, si Roberta at saka si Cham, panalo. And then of course yung presentation ng mga kandidata, winner din. And then yung ipinakita sa atin ng MGI na talaga sobrang luluwa talaga yung mga mata mo sa sobrang ganda ng show nila. In fairness, winner lahat. Wala akong masabi kundi winner kasi grabe, ramdam mo talaga na sobrang ansarap manood kasi ang bongga, di ba? So yon. So kayo guys, ano guys ang masasabi nyo dito sa naganap na Miss Grand Narcos nila? So hindi ako maka-get over guys, pasensya na. Tapos rush yung video natin. Pero syempre, re-reviewin ko to ng bonggang-bongga at bibigyan ko kayo ng magandang talagang
reaction dito. So, hindi lang ako na-overwhelm ako masyado doon sa nakita kong presentation ni Miss Philippines na sobrang ganda. Natuwa ako sa kanyang national costume, natuwa ako sa presentation niya, plus natuwa ako doon sa bakbakan ng mga girls. And then, in fairness naman sa mga Vietnamese audience, na alam mo yun na sinusuportahan talaga nila ang lahat ng Asia candidates, hindi lang yung kandidata nila. And then, in fairness naman kay Miss Vietnam, sobrang bongga din talaga ng presentation na hindi naman pinahiya ang mga Vietnam people. Kumbaga, overall, kudos talaga sa MGI. Best production of the year. Di ba? Talagang masasabi mo, wow, winner. So, yon. So, guys, ano guys ang observation ninyo? Ano guys ang reaction ninyo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, abangan ninyo syempre yung live ko maya-maya lang. Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli natin chikahan. Sabi nga ganon, always keep smiling, always think positive, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang sa muli nating chikahan. See you later. Thank you guys.